What's up mga dude? Happy Monday po sa lahat. I hope magawa ko to ng mabilisan dahil excited din ako sa mga kaingutan na naganap ngayong araw. Meron tayong mga happiness at saka mga some loneliness na din. No, may mga wrong moves ako, pasensya na. Pero meron naman tayong mga nakabawi. I hope may mga nakasunod. Kung wala naman, at least may learnings, di ba? Yun ang mahalaga sa atin eh. Matalo manalo, natututo tayo mga boss. Ayos ba yun? So first off, naglalagay tayo ng hod load again para sa ating support, major support and resistance. Dito yan sa daily, mali ako. So sa daily natin yan inilalagay, no? So ito pala, sorry. Meron na pala ako nakalagay. Yan. Okay? So kita nyo naman, tayong tayo. I think na isulat, hindi ko lang kung nailapag ko sa Telegram to, itong N-tracer na tinatawag. So N-tracer is a pattern, pattern yan, no? Parang ganyan, letter N. So kaya siya tinawag na letter N-tracer. So every time nagkakaroon ng mga breakout, nagpo-formation siya or nagkakaroon siya ng pattern na N-tracer. So hindi yan pa hindi natin yung original. Natutunan natin yan sa mga Lodi na mentor natin. And I think ginawa kong yan, Science of Momentum, parang ganun. Meron akong yan, sinulat na ganyan. Maganda yan, Science of Momentum. Anyway, dito tayo sa hod load. Ang ganda ng pasok kanina, dahil merong gap up na naganap sa 1 minute. Hindi ata kita rito. So sa MT4 natin makikita natin yan, okay? So yung gap up na naganap. So ibig sabihin sobrang lakas ng buyer noon kasi nga gigil, may pagkagigil ang ating mga Lodi since nung mayroong okasyon or holiday, di ba? Okay, so nagkaroon na nga ng rito ng run up sa maaga pa lang, morning pa lang. So that's around 8 o'clock pa lang. 8 o'clock nagkaroon na ng breakout. So meaning trading above na tayo. So sana nakapokus na tayo sa run up pataas, So sa hindi malamang kadahilanan, medyo lumikot ang inyong Lodi, ang Kuya Dids, ang Lodids nyo, lumikot. Nagkaroon ako ng sell signal somewhere here ata or here, hindi ko matandaan, basta kanina naglapag ako sell signal. So napakat tayo unang-una. Umaga yun, dito yata yun, sorry. Dito yun, then naglaro pa siya sa 15, tignan natin sa 3 minutes 3 minutes, yan, naglaro siya dito. 8 yun kagigising ko yun, alam ko. Itong area na to. So dito tayo napakat. Masyado kasi malaki movement kung hindi lang malaki movement, ganito kalaki movement yan, hindi tayo makakat. Or kung nakapag-adjust man lang tayo somewhere here, So ang nangyari nun kasi inabot si Kuya Dids, or inabot tayo ng counting na 3, yung 3 counts. So somewhere here yun, dito naalala ko na. Okay, so meron tayong 1, 2, 3, and then dito kaya tayo nag-short, and then boom, biglang nag-pump. So isang malaking pagkakamali, So na lang, lesson learned na lang, ganun talaga, So pero kung napaaga tayo, mga 6 o'clock lang, aga nito, wala namang magtitrade ng ganyang kaaga unless nasa ibang bansa or talagang may mga aga talagang magising, sa atin. Okay, so anyway, ganito na lang, once breakout, yung as per rules natin, sa 1 hour naman, tinitingnan natin yung sago kung nasaan. So, leading na siya, makitang-kita na natin sa 1 hour yung direction ni market, Dito malinaw na going up talaga dahil hindi napupunta sa itaas yung sago, Kung manonotice nyo, dumikit na rito, Hindi pa rin napunta sa taas, meaning ang lakas talaga. So, umaga pa lang, 6 o'clock pa lang, nagbigay na sa atin ng sign, Dahil 4 and 3 o'clock in the morning na nakaraang trading day, nasa ilalim pa rin siya. And then continuous lang yung nangyari, continuous setup lang siya, or continuous trading above lang talagang magaganap, which is yun nga ang ginawa niya, So dapat sana ang mindset nating lahat ay going up. Okay, so congrats naman sa mga natututo na may nakita kong nagte-trade above na, or going up above hold, tinitrade nila pataas. Yung iba kasi hindi makasabay. So pwede lang natin gawin is may bago akong technique na nakita, Actually dito bago, matagal ko nang ginagawa to Hindi lang siya ganun kalinaw pa before, so hindi ko pa siya naisusulat kasi. Pero ito, this time pwede na natin gamitin na i-formulate ko siya, na figure out ko na mabuti, pwede natin gawin is from the, di ba, breakout, So wala tayong entry pataas unless may iba kayong indicator, Pero tayo ginagamit natin tong PR o yung mga predictive range, yung blue line. So from blue line, let's say for example, this one, Wag na lang ito kasi mabilis ito masyado Dito lang tayo sa sumunod na breakout. Breakout, 'di ba?
kukunin natin to 3369, sabi no, 69, 68, 67, 66, so hanggang 66 yung ating magiging box, ano. 66 hanggang 69. So ang laki ng movement to. So zoom in ko na lang para makuha ko siya, no. 69, then 66. Ayan, so makikita nyo naman sa right side, ano, nandito yan, no. So ano ka, bilugan ko, ito yan, no, yung ating ano, yung pinaka range, ano. So ayan, ginagawa natin, or gagawin natin, pwede natin gawin is idadrag mo tong buong box, no. Hawakan mo lang sa gitna, madadrag mo yan. Cellphone lang tong gamit ko, mga boss, ano. Yan, no. So let's say nag-breakout somewhere here. Breakout somewhere here, no. Diba, breakout. So pwede nating abangan kung babalik sa loob, which is ginawa niya, bumalik siya sa loob dito, no. Yan, dito bumalik siya sa loob. So magagamit natin tong box na binakat natin, ano. So with that, no, hindi tayo FOMO and mabibigyan tayo ng chance, no. 3 minutes to, ha. So kahit di ka na dito nakasakay, hindi ka pa rin dito nakasakay, kahit sa green ka sumakay or dito sa pinakalas na green sana, no, nakasakay ka na. Meron ka pa rin 100 pips na nag-gain, no. Kung di man 100, at least somewhere here, that is 60 pips, no. Decent gain na yan. 60 pips is TP3 na natin. So again, nagets nyo ba, mga boss? So long mindset lang, no. Long mindset kasi dahil sa 1 hour, yun yung pinapakita sa atin, ano? So ito yung mga nilalaro ko kanina. Dito naka-recover, kaya lang ang bilis, so hindi ko lang kung may nakasabay, so hindi ko na kinukonsider yun. Again, umulit siya, no. Again, umulit siya, mga boss. I mean, pinasyalan or binalikan. Kung nandiyan pa yung box mo, pwede mo i-drag lang yung pakanan papuntang right, no. And then most probably masasakyan mo somewhere here, kahit sa gitna na lang yan. Then makakagain ka ng 100 to 140 pips. So napaka basic natin mag plot ng box or ng entry sa gold, no. Ganyan lang ka basic. Again, nag-breakout, no. So kitang-kita naman ninyo, nag-breakout dito. Breakout, 'di ba? Kita nyo, 'di ba? Ako lang ba nakakita? Oh, again, nag-breakout. So again, maglalagay tayo ng box. Last na ito. Mahaba na kasi yung video natin, ano. From 333 86, 86, 85, 84, 83. So hanggang 83 somewhere here, no? Yun, no? Basta 83, hindi ko masakto. 83. Okay, so 83, yan. So again, zoom in natin para madrag natin. Hawakan sa gitna yung box. Lagay mo lang sa gitna nung blue line. Okay, so ayan, nagkaroon tayo dito, nag-breakout, di ba? So nagkaroon tayo ng entry chances, no, dito sa part na to, no, sa area na to, no. Yan. So negative 30 yung cut loss from last entry. Let's say nakat ka ba dito? From last entry, negative, parang makakat to kung kasama spread at saka kaba, no? Pero kung makat ka man dyan, ano, or hindi ka pa nakapasok, no, o dahil bumagsak, hinihintay mo yung maganda-gandang mag-stabilize yung price, no, somewhere here mabibigyan ka ng chances to enter. Ang dami niyan, mga boss. Ilang 3 minutes yan, no, para makapag-isip-isip ka, no. So with that, makakontrol natin yung emosyon natin, yung ating disiplina, no. So this is a decent profit again na 50 pips, and pwede ka mag break even or positive stop loss somewhere here kung makatipi ka ng ilan, o kung may 5 entry ka, tipi ka ng 2 or 3, may iwan kang 2, move mo lang yung iyong break even. So pwede yun sa every breakout, doon mo ilalagay yung break even na or yung positive stop loss na tinatawag. So decent 100 pips ito, mga boss. So napaka basic. I hope na gets nyo. Kung hindi, PM nyo lang sa ating group chat.